Magandang araw mga bata! Nagbabalik tayong muli dito sa Teacher H TV. Alam kong excited na kayo dahil may bago tayong aaralin sa araw na to, na kung saan tatalakayin natin ang mga bahagi ng ating dila. Tara, samahan si Teacher H makinig at matuto. Sa ating pagsisimula, alamin muna natin kung ano ang ating kasanayang pampagkatuto sa araw na to. Ito ay ang ilarawan ang gamit ng pandama ng tao. At para naman sa ating layunin, natutukoy ang mga bahagi ng dila at ang wastong paraan ng pangangalaga nito. Magsimula tayo sa ating gawain sa balikan natin. Iguhit ang masayang mukha sapat lang kung ang ipinahahayag ay tama at malungkot na mukha naman kung ito ay mali. Napakadali lang, di ba? Sagutan natin ang unang bilang para sa inyo upang ito ay maging isang halimbawa. Ang ilong ay isang mahalagang pandama ng isang tao. Siyempre, ito ay nagpapakita ng wasto o nagpapahayag ng tama kung kaya naman masayang mukha ang ating sagot. Para sa ikalawang bilang, ang ilong ay pandama na ginagamit upang makaamoy. Para sa ikatlong bilang, ang ilong ay hindi nakatutulong sa paghinga at pagsasalita ng maayos. Matapos tayong magbalik-aral, ngayon naman ay uunawain na natin kung ano ang ating aralin sa araw na to. Ang dila ay isang uri ng pandama na tumutulong upang malasahan ang mga bagay na inilalagay sa ating bibig. Ito ang pandama na nagsasabi kung ang nalasahan ay matamis, maalat, mapait, o maasim. Ang lasa ng pagkain ay dumadaan sa taste buds at sa dulo ng ugat. Ang mga ugat ay nakakonekta at nagdadala ng mensahe sa utak na nagbibigay kahulugan sa lasa ng pagkain. Mga bata, narito at pag-aralan natin ang bawat bahagi ng ating dila. Alam nyo ba na may 4 na bahagi ang ating dila? Ang matamis, maalat, maasim, at mapait. Ang unahang bahagi ng ating dila ay nakakatukoy sa matamis na lasa. Nalalasahan natin ang mga matatamis na pagkain tulad ng candy, sorbetes, cake, at iba pa. Ang gilid sa ibabang bahagi naman ng ating dila ay nakakatukoy sa lasa na maalat. Dahil dito ay nalalasahan natin ang mga maalat na pagkain katulad na lamang ng asin, ng toyo, patis, bagoong, at iba pa. Ang kabilang bahagi, bandang itaas naman nito ay nakatutukoy sa maasim na lasa. Nalalasahan natin ang mga pagkaing maasim tulad ng hilaw na mangga, kalamansi, lemon, at iba pa. Ang itaas na bahagi, bandang gitna naman ng dila ay nakatutukoy ng panlasang mapait. At dahil dyan, nalalasahan natin ang gulay na ampalaya na kung saan malalaman natin na ang lasa nito ay talaga namang mapait. Nalalasahan ng dila ang pagkain sa loob ng bibig sa pamamagitan ng dila. Ang inyong dila ay may iba't ibang panlasa o tinatawag nating taste buds. Ang mga panlasa o taste buds ay may mga ugat. Ang mga ugat na ito ay ang nagpapasa o nagdadala ng impormasyon sa ating utak para maipaliwanag
ang lasa na ito. Ang mga ugat mula sa ating utak ay siyang nagsasabi kung ano ang lasa ng natikmang pagkain. Ang ating dila ay isa sa 5 pandama na ginagamit upang makalasa tayo ng pagkain. Narito naman ang mga tamang paraan ng pangangalaga ng ating dila. Nararapat din na dahan-dahan nating kuskusin ang ating dila pagkatapos magsipilyo. Ito ay para mapanatiling malinis ang ating mga dila maliban sa ating mga ngipin. Ayan! Nailahad ko na at naituro sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga bahagi ng ating dila, kung paano natin nalalasahan ng mga pagkain, at kung papaano natin aalagaan ng wasto ito. Ngayon naman, tumungo tayo sa ating gawain sa ilapat natin. Narito ang panuto. Pumili ng sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipiliang sagot. Dila, nerve cells, utak, unahang bahagi ng dila, at taste buds. Sagutin natin ang unang bilang para maging halimbawa sa inyo. Isa ito sa 5 pandama o sense organ na ginagamit upang malasahan ang pagkain. Ang tamang sagot ay ang dila. Ngayon naman, sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Pangalawang tanong. Ito ay makikita sa ibabaw ng ating dila. Pangatlo. Ang bahagi ng dila na nagbibigay impormasyon tungkol sa lasa papunta sa utak. Pang-apat na tanong. Ang bahagi ng dila na nakakalasa ng matamis na pagkain o candy. At ang huling tanong, ang bahagi ng katawan na nagsasabi ng impormasyon tungkol sa kung ano ang natikman o lasa nito. Ngayon naman, matapos nating sagutan ang ilapat natin, tayo ay dadako na sa ating gawain sa suriin natin. Ang pandama o sense organ na tumutukoy sa ating panlasa ay ang dila. Ang dila ay may taste buds. Sa ibabaw nito na may mga nerve cells na nagdadala ng impormasyon patungo sa ang unang bahagi ng ating dila ang tumutukoy sa lasa ng matamis. Sa gilid, sa ibabang bahagi naman, ay tumutukoy ito sa lasa ng maalat. Sa kabilang bahagi naman ng ating dila sa bandang itaas nito ay tumutukoy ito sa panlasa o lasa ng maasim o maasim na mga pagkain. Sa itaas na bahagi naman sa may bandang gitna, tumutukoy ito sa mapait na panlasa.